Ngayon na yung araw na kukunin ko ang pinagawa kong tank kay Boss Monmon. At dali-dali kong pinuntahan sa bahay nila dahil wala akong kasama nagbabantay sa shop. At nang makarating ako sa kanila, nakita ko na naman tong naglalaki ang mga monsterfish na alaga niya. Parang gusto ko na iuwi, charot. At hindi na rin ako gano'ng nagtagal guys. At umuwi na rin ako kagad at para may setup na at may test kung may leak pa ba yung aking aquarium. At nang makauwi ako sa bahay, dali-dali na namin inayos at tinulungan na rin ako ng kasama ko para may setup yung bagong tank. Nice! At sa awa naman ng Diyos guys, wala na naging problema at maayos na rin yung leak. So dire-diretso na naman to. Kakargaan ko na lang uli ng tubig at lalagyan na ng isda. Umagang kay ganda na naman. Panibagong storya na naman ng aking buhay. At bago ang lahat, maglilinis muna ako ng aking shop para maging maayos, maganda, malinis sa paningin ng aming kapitbahay. At kahit marami nasasabi na mahirap at mabusis itong negosyong ito, ay hindi ko ito pwedeng pabayaan. Nice! Dahil sa panahon na walang-wala ako, itong pagbebenta at pag-aalaga ko ng isda ang kinapitan ko. Salamat. At eto nga si Manong, hindi ko nga matanggihan kaya sobrang aga naman nagpunta sa shop. Pinagbuksan ko na lang. Nasira daw yung water pump ng kanyang aquarium kaya ang ginawa ko, pinalitan ko na lang. At kung may swerte, may malas din naman. Namatayan ako ng mga angelfish ko sa araw na yan. Bigla na lang namamatay na walang dahilan. At eto pang isa, nawala yung mga goldfish ko sa aking tank. Yung 15 pieces, naging 3. Hindi ko alam kung saan napunta. Malas nyo lang at nasa quarantine tank sila. Ito yung hindi ko mga maiiwasan sa aking shop kasi wala pa akong naka-setup na CCTV. Saan kaya napunta yon? Bahala kayo kung sino pumuha sa inyo. Ayan nga. Pero ganun pa man, tuloy pa rin ang negosyo. Hindi natin maiwasan, wala akong CCTV. Wala ako rito sa shop. So kung sino man ang kumuha niyan, pasa Diyos na lang natin. At kung may di naman magandang nangyari, may dumating namang swerte. Buti na lang at maraming binili si kuya para naman medyo makabawi-bawi naman ako. At habang wala namang tao sa shop, sinaglit ko munang bumili ng betta fish kay Ma'am Mika. At heto nga, binabalot na niya yung mga betta fish isa-isa. Hindi naman kasi ito gano'ng kalayuan sa amin kaya ito na lang po ang pinuntahan ko. Para naman hindi po ako lugi sa shipping. Kasi kung sa Manila pa ako kukuha, talo na ako sa shipping eh. Bet ko to. Magbayad na ako. Thank you sa me. Hindi ka mabanggit yung pangalan niya. Ayan, thank you. At nang matapos na niyang balutin agad lahat ng mga binili ko, dali-dali na rin ako umuwi para naman maglinis ng bote ng paglalagyan nitong isda. O shoutout muna dito pala sa dalawang to. O kaway-kaway muna dyan. At ayan nga, pagka-uwi ko, isa-isa ko namang inayos yung mga gagamitin ko sa paglilinis ng bote. At isa-isa ko na rin nilinisan yung mga bote para naman malinis tingnan at hindi rin magkasakit yung mga isda. Pagkatapos ko naman malinisan yung mga bote, isa-isa ko naman nilagyan ng tubig. Sumunod naman na inilagay ko na yung mga betta fish sa kanilang mga bote para naman makarelax na sila at hindi naman may stress. At para may idea naman kayo guys kung ano yung sinasabi kong betta fish, ganito po ang itsura. At ayan, natapos din sa wakas. Sa dami ba naman yan eh, nakakapagod talaga. At kung gusto nyo rin matuto paano mag-alaga nito, huwag mahiya magtanong sa akin. Open naman ako tumulong sa mga nais matuto. At sa mga nahihirapan dyan, tiyaga at tiwala lang para makamit mo yung gusto mo sa buhay. May kasabihan nga tayo, huwag kang manghinayang kung ngayon ay nabigo ka. Tandaan mo, mas magandang nabigo ka dahil sinubukan mo kesa nabigo ka nang hindi mo pa sinusubukan. At sa huli, lagi ko sinasabi sa inyo na smile lang.